Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinuman. Ako'y pinanaligan, ay di magpapanayigan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka.
Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya," at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyo. Tayo po na natitipon ngayon sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno na pinagmumulan po ng ating pag-asa at pagpapala. Pwede pa nating sabihin sa bawat isa sa paligid ninyo, God bless you. Pwede ba makaisang hirit pa ako? Pakisabi sa mga katabi, thank you. Thank you. Ang sarap kapag nakakarinig tayo ng thank you. At masarap din ang pakiramdam kapag tayo ay nagsasabi ng thank you. Minsan may mga reklamo tayo, yung tao hindi marunong magpasalamat. Kailan mo huling narinig magpasalamat yan? Tagal na, di ba? Nagpapasalamat yan eh. Di ba? Pero alam po ninyo, ang pagpapasalamat po ay nasa kalagitnaan ng ating pananampalataya. Sa katunayan, si Jesus mismo, makailang ulit natin na narinig siya magpasalamat sa Ama, lalong-lalo na sa mga sandali na hindi mo iaakalaing magpasalamat siya. Ano ibig kong sabihin? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po natin ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Ito po'y malapit na kaibigan ni Jesus. Sabi pa nga sa Ebanghelyo, mahal na mahal ni Jesus. Yung magkakapatid na yan, si Marta, si Maria at si Lazaro. Ibang Maria po ito, ha? Hindi po ito yung Mariang nanay ni Jesus. No? Ito po ay kapatid ni Marta at ni Lazaro. At sa tagpupon sa ating Ebanghelyo, dumating si Jesus, 4 na araw nang nakalibing ang kanyang kaibigang si Lazaro. Kaya sabi nga dito, tumangis siya. Ito yung mga pagkakataon, ilan lang ito sa Ebanghelyo na nakita natin si Jesus umiiyak. Yan ano? Umiiyak. At ano ginawa ng Panginoon? Pumunta doon sa yugib, sa puntod ni Lazaro. Pinabuksan ang nakaharang na bato. At anong sinabi niya? Ano sinabi ni Jesus? Lumabas ka, Lazaro. Tama ba? Mali. May unang sinabi si Jesus bago pa mangyari ang lahat. Sa sandaling patay pa si Lazaro. Ano ang sabi ni Jesus? Salamat sa Ama. Ang sabi dito, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Hello? Patay pa yung kaibigan mo. Ano yung pinagpapasalamat mo, Panginoon? Hindi ko naman maintindihan yan, Lord. Nabubulok na yung kaibigan mo doon sa loob ng puntod. Walang sinyales ng buhay. Umaamoy. Stench of a rotting human body. Tapos maririnig natin ng Panginoon, salamat, Ama. Pinasasalamatan kita. Ano po ibig sabihin nito? Ang pagpapasalamat po ay hindi tungkol sa resulta. Ang pagpapasalamat po ay tungkol sa pagkakakilala. Kanino? Sa Diyos. Thank yous are not the result of some favorable things that we receive. But thank you is about your knowledge about who God is. Tungkol yan sa katangian ng Diyos
Kaya nagpapasalamat tayo, hindi sa resulta. Maliwanag po. Kaya ang Panginoong Jesus nagpasalamat. Nagpasalamat kahit ang kanyang kaibigan ay namatay at nangangamoy na nga. Ang sabi natin, salamat kahit masama ang naging resulta. That's how we thank the Lord. Kahit ano nangyayari sa ating mga dasal, kahit ano po nangyayari o resulta sa ating mga nobina, doon sa ating pagsasakripisyo, kahit ano maging resulta po niyan, hindi dumating yung papeles, hindi nakapasa sa exam, hindi napatawag doon sa inaplayan, hindi gumagaling sa sakit, salamat pa rin po ang uusali natin. Hindi dahil sa resulta, kung hindi dahil sa pagkakilala natin kay Jesus. Amen? Pangalawa, babalikan po natin. Naaalala niyo ba? Nung libo-libo ang sumunod kay Jesus ng ilang araw, 4,000, 5,000 mga tao sumunod sa Kanya ng ilang araw. At mayroon po doon kinahapunan, nakita ng mga alagad, nakita niya yung mga libo-libong sumusunod sa kanila. Wala pang makain. Ilang araw na silang sumusunod, kumakalam ang mga sikmura. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alad? Meron ba kayong mapapakain dyan? Ay, meron po. Ito. 5 tinapay at 2 isda. Okay, binigay sa Panginoon. Ano, ilan na papakainin? 4,000, 5,000. Ano meron? 5 tinapay, 2 isda. Ano sabi ng Panginoon? Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa punto na kulang kung ano meron siya, ang lumabas pa rin sa bibig ni Jesus, salamat. Sabihin nyo nga po, salamat kahit hindi sapat. Kahit hindi sapat, kung ano meron tayo, budget, hindi sapat yung lakas natin, yung talino, hindi sapat yung ating koneksyon, impluensya, hindi sapat yung ganda mo, hindi sapat yung galing mo, salamat. Salamat kahit hindi sapat. Pakiulit po. Balikan po natin yung huling hapunan. Huling hapunan. Ayan. Yung gabi na siya ay kumain kasama ang kanyang mga alagad. Tama po? Alam ng Panginoon na paparating na ang kanyang paghihirap. Yung kanyang pasyon. Alam niya, siya ay masasaktan, siya ay tatalikuran, iiwanan ng mga kaibigan, babaliktad yung mga taong sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng aleluya, sisigawan siya ng ipako sa krus. Alam niyang mamamatay siya sa kamay ng mga taong walang utang na loob. Nung gabing iyon, nandun sila sa hapagkainan. Ano sabi ng Panginoon? Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, at ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos, at ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Salamat kahit sa kabutihang ginawa mo, kasamaan ang itinapat. Salamat kahit sa kabutihang ginawa mo, kasamaan ang itinapat. Yun po isa sa masasakit na pwedeng mangyari sa atin. Sa kabila ng pagbibigay mo, sinakripisyo mo na sarili mo, pero hindi lang nawala ng utang na loob, kung hindi ang ibinalik pa sa iyo, kabaliktaran ng kabutihang ginawa mo. Ang tsakit-tsakit nun, di po ba? Hindi ka na nga pinasalamatan, minasama pa ang pagturing sa iyo.
Salamat kahit sa kabutihang ginawa mo, kasamaan ang itinapat. Yun ang nangyari kay Jesus. At yun ang babalikan natin sa susunod na linggo. Yung Paschal mystery ng buhay ng Panginoon. Ito yung rurok. Kaya tayo may Kwaresma dahil dun sa Paschal mystery, ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung pagkamatay ng Panginoon, yan po ang naging resulta sa kabutihang ginawa niya, kasamaan pa ang itinapat sa Kanya. Amen? Pagpapasalamat. Nasa gitna ng ating pagpupuri, pagsamba, ng ating pananampalataya. Naalala ko po, excuse me for my example, not so too long ago, siguro around 7 years ago o 8 years ago, ako po ay nasa San Carlos Seminary pa, naka-assign bilang formator. Hindi ko maintindihan, isang araw, habang jumijingle ako, habang umiihi ako, I'm sorry for the word, habang umiihi ako, alam niyo yon mga lalaki, yung pag umiihi ka ay napakasarap ng pakiramdam. Sobrang relief. Lalo na ihing-ihi ka, biglang napaihi ka, lumabas, may kilig yun eh. May ganun yun, di ba? Woo! Sarap! Di ba? Ganun yan. Ako po, nasa kwarto ko, hindi ko maintindihan, biglang tumingala na lang ako. Sabi ko, Lord, salamat po dahil nakakaihi pa ako ng ganito kasarap. Walang balakid, tuloy-tuloy, at may kilig pa. Last year, eto na, nandito na po ako noon. Siguro yung iba naaalala ninyo. 2 araw po ako nakakulong sa kwarto ko. Alam niyo pakiramdam na para kang tinatrangkaso. Ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, ihing-ihi ka. Pero sa 2 araw na iyon, kada papasok ako sa CR para jumingel, walang lumalabas. Walang lumalabas. Nakakatakot. It is so frustrating. Very frustrating. Hirap na hirap ako. In fact, may CCTV ako sa kwarto ko eh. May sarili ako CCTV. Binabantayan ko sarili ko eh. Nung gumaling ako, binalikan ko yung CCTV. Pinanood ko sarili ko, awang-awa ako sa sarili ko. Dalawang araw at isang gabi ako nakakulong. I isolated myself. Kasi hindi ko alam anong sakit ko eh. Meron akong trangkaso, baka makahawa ako. Yun po bang alumpihita ko, hindi ako makatulog, tatagilid, titihaya, dadapa, uupo. Wala, hindi ako makatulog. The whole night, hirap na hirap ako. At naalala ko, ang isang dasal ko, sabi ko, Lord, during the time I was in agony, sabi ko, Lord, salamat po. Dahil nung maganda pa ang aking pag-ihi, hindi pa maga ang bladder ko, wala pa akong problema sa prostate ko, nakapagpasalamat na ako sa iyo. That was the only consolation. That was the only light, ilaw o liwanag na naramdaman ko during those days. Kaya nga, true enough, sinugod nga po ako sa ospital noon eh. Sinugod ako sa ospital dahil chinecheck nila ako sa kwarto ko, hindi ako makapagsalita ng maayos. And then they decided, Father, dadaling ka na namin sa ospital. Hindi na po ako nakatanggi dahil masisiraan na ako ng ulo. At sa ospital, doon sa ER, napag-alaman na sa sobrang maga ng aking bladder,
puwang para lumabas ang jingle. And one of the most embarrassing moments in my life, isa pinaka nakakahiya, alam niya kung ano yon? Nilagyan ng catheter ako. Ibang klase po yon, mga kalalakihan, mga brothers. Mahirap malagyan ng catheter. Sabi nung doktor, Father, ibababa na namin ang pantalon mo, ha? Sumilip pa kung ganun sa mata ko. Naku, may mga nurses na babae. Ano ba yan? At nangyari na nga ang nangyari. Ipinasok yung rubber tubing sa loob. Ibang klase. Never felt before. Pero ang ikinatuwa, the only thing that consoled me, the only thing that I was so grateful about, nagpakapagpasalamat na ako sa Diyos nung ako ay malakas at malusog pa. Mga kapatid, baka meron pa tayong hindi napagpapasalamat sa Panginoon. Baka meron pa tayong nakakaligtaan. Tandaan po natin, tayo ay magte-thank you kay Lord, hindi dahil sa resulta. Hindi kung dahil kung sino siya. It is not something na gagawin mo pagkatapos ng lahat ng pangyayari. Gagawin mo yan even before things happen for you. Favorable or not, answered prayer or not, magpapasalamat tayo. Salamat kahit hindi sapat. Salamat kahit ang kabutihang ginawa mo, kasamaan ang itinapat. Thank you, Lord. All together sabihin natin, salamat po, Panginoon.